Ipinatatanggal sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang 5 opisyal ng Philippine National Police o PNP dahil sa pagiging sangkot umano sa iligal na droga. Kabilang sa mga inalis ang hepe ng Bacolod City Police. Ito ang balita ni Rosa Licos. Batay sa isang press release ng Malacanang, inaalis ni Pangulong Rodrigo Duterte si Bacolod City Chief of Police Senior Superintendent Francis Ebreo sa pwesto dahil sa pagiging sangkot umano sa iligal na droga. Ginagawaan niyang miserable ni Ebreo ang buhay ng mga taga-Bacolod. Sinabi ito ng Pangulo nang dumalaw sa Bacolod. Ayon sa Malacanang, nasa Bacolod ang punong ehekutibo noong Sabado upang dumalo sa birthday celebration ng Chief Executive Officer ng Valyacar Transit na si Leo Reyanson. Batay sa mga ulat, nasa labas lamang ng venue ng celebration si Ebreo upang pangasiwaan ang pagbabantay sa seguridad nang gawin ng Pangulo ang pahayag. Bukod dito, pinatatalsik din ni Pangulong Duterte ang 4 pang opisyal ng pulis. Dagdag pa ng Pangulo, ang mga naturang police official ang protektor umano ng sindikato ng iligal na droga sa syudad. Ayon naman kay Western Visayas Police Regional Office Chief Superintendent John Bulalakaw, agad niyang nirelieve sa pwesto si Ebreo at iba pang police official bilang pagsunod sa direktiba ng Pangulo at magsasagawa rin ng kaukulang investigasyon hinggil dito. Rosa Licos, UNTV, News and Rescue, Philippines. Bibigyan ng pagkakataon ng pamunuan ng Philippine National Police o PNP na makapagpaliwanag ang mga opisyal ng Bacolod Police na ipinatatanggal sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay PNP Chief Oscar Albayalde, isinailalim sa administrative relief ang mga ito habang iniimbestigahan. Sinabi pa ni Oscar Albayalde na may sariling pinagkukunan ng impormasyon ang Pangulo laban sa PNP kaya maituturing na may basehan na akusasyon nito laban sa mga pulis. We will give them due process naman. Ang ano lang naman yan is their relief and investigation. They will be afforded due process also. Hindi naman porke na-relieve sila, they'll be guilty already. Ang ano dyan is yung relief kasi is an administrative relief. No? It's a preventive pending the conduct of the investigation. Sa ibang balita, 20 miyembro ng New People's Army o NPA mula Southern Tagalog ang sumuko sa Kalayaan, Laguna. Kasamang isinuko ng mga ito ang 12 matataas na kalibre ng baril, mga bala at granada. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Sumuko sa Philippine National Police ang 20 miyembro ng New People's Army sa Kalayaan, Laguna noong Biyernes. Bit-bit na mga ito sa kanilang pagsuko ang 12 iba't ibang kalibre ng baril, mga bala at granada. Ayon kay Caro Ben, isa sa sumukong rebelde, hindi na nila kaya ang buhay sa bundok. Nais na rin aniya nilang makasama ang kanilang pamilya. Kinumpirma din ito ang pag-akyat sa bundok ng mga estudyante ng University of the Philippines o UP at Polytechnic University of the Philippines o PUP na hindi na nakababalik sa bayan dahil tinatakot na ang mga ito na target na sila ng militar at pulis. Halimbawa, katulad ko na bago pa lang estudyante, dinadaan po nila sa dahas para matakot po yung isang tao, makisapi na sa kanila. Kaya naman ayon kay Calabar Zone Regional Director Police Chief Superintendent Edward Carranza, dapat napalakasin ang pagbabantay ng pulis sa mga eskwelahan. Meron po tayong project na bantayan nga itong mga eskwelahan at meron pong mga grupo, front organization ng kaliwa upang mahikayat ang ilang estudyante na sumama. Sinabi naman ni PNP Chief Police Director General Oscar Albayalde na marami ang benepisyong ipagkakaloob ng Pangulo sa mga sumusukong rebelde lalo na kung bit-bit na mga ito ang kanilang armas. Maliban dun sa mga equivalent na baril na cash equivalent, meron pa sila yung livelihood bago sila ma-integrate sa society ulit, paliban yung sa pabahay. Sa kabila nito, naniniwala naman si Chief PNP na pahina ng pahina ang pwersa ng New People's Army. I think it's a very good move and a wise decision on their part. No? Dahil nakita nila, wala namang pupuntahan yung kanilang pinaglalaban. Sa tala ng PNP, nasa 3,000 na lamang ang pwersa ng NPA sa buong bansa, kung saan 169 dito ay mula sa Region 4A. Lea Ilagan, UNTV. News and Rescue, Campo Crame.
76 na rebel returnees ang nakatanggap ng tag-65,000 pisong financial at livelihood assistance mula sa lokal na pamahalaan ng Davao City. Ito ay sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP sa pangunguna ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Sa pamamagitan ng tulong ng lokal na pamahalaan na inaasahan makakapagsimula ng bagong buhay ang mga dating rebelde. Tagaan na itong benefit of a doubt, tanan nga former rebels. Dapat ato ang suportahan ang ilang desisyon. Murabag kumbaga clean slate. Nagpasalamat gyud ko kay magamit sa parte sa panginabuhian. Halimbawa magnegosyo, pa-eskwela sa bata. Samantala, pasisimulan na rin ngayong taon ang pagpapatayo ng Kalinaw Village kung saan ito ang magsisilbing bagong tirahan ng mga rebeldeng magbabalik loob sa pamahalaan. Nagsimula na kahapon ang election period para sa 2019 midterm elections. Kasabay nito ay ang pagpapatupad ng election gun ban at paglalagay ng mga COMELEC-controlled checkpoints sa buong bansa. Ito ang balita ni Victor Cosare. Kahapon, January 13, nagsimula na ang election period kaugnay ng 2019 midterm elections. Kasabay nito ang pagpapatupad ng gun ban sa buong bansa. Nawalan ng bisa ang permit to carry firearms outside of residence ng mga gun owner ngayong election period. Ibig sabihin, bawal ang pagdadala ng baril nang walang gun ban exemption galing sa COMELEC. Mahigpit ito as much as we can, no? Para maiwasan yung mga pagdadala yung pinagbabawal kagaya ng firearms because effective today ay meron tayong gun ban hanggang June 12 yan. So hopefully yung ating mga kababayan ay sumunod dito sa pinapatupad natin o pinapatupad ng COMELEC na gun ban. Bunsod nito naglagay ng mga checkpoints sa ilang kalsada ang mga tauhan ng Philippine National Police sa ilalim ng pangangasiwa ng Commission on Elections. Ayon sa COMELEC, dapat ay may kaukulang karatula ang mga checkpoint kung saan nakasaad rin ang pangalan ng election officer sa lugar at ang chief of police na nakatalaga sa syudad o bayan. Nakapwesto rin dapat ang mga ito sa mga maliwanag o well-lit area. Visual inspection lamang ang dapat isagawa ng mga pulis sa mga motorista. Ngunit kung kahina-hinala ang aksyon o reaksyon ng motorista o pasahero ay maaaring magsagawa ng mas masusing pagsisiyasat ang mga pulis. Tumigil sila, patayin ang headlight, buksan ang ilaw sa loob, iba ang bintana, i-ready ang mga papeles na pwedeng hingin ang lisensya o RCR at makipag-cooperate. Humihingi ang mga otoridad ng pasensya kung makapagdulot man ng kaunting abala ang mga checkpoint. Anila, layon lang ito na maisulong ang malinis, mapayapa at mapagtitiwala ang eleksyon. Kaya naman nanawagan ang COMELEC sa publiko na makipagtulungan at sumunod sa batas. Since pumasok na yung election period natin, sakop na siya ng COMELEC rules. So talagang kapag nahuli ka, it will be a violation of election laws. Talagang iproprosecute ka ng mga kasamahan natin sa COMELEC as well as sa DOJ. So magkakaroon ka ng criminal complaint as well as administrative complaint. Nanawagan rin ang COMELEC sa publiko na ipagbigay alam sa kanilang tanggapan ang sino mang aabuso o lalabag sa kanilang mga checkpoint, maging ito man ay mula sa panig ng mga otoridad. Victor Cosare, UNTV, News and Rescue, Philippines. Inilabas na ng pamunuan ng Philippine National Police o PNP ang listahan ng election hotspots sa buong bansa kaugnay ng magaganap na halalan sa Mayo. Kabilang dito ang Daraga, Albay kung saan pinaslang si Ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Isang araw matapos magsimula ang election period, 19 na mga lugar ang tinukoy ng pambansang pulisya bilang election watch list of areas o election hotspots. Ang mga ito ay ang bayan ng Sudipen at Balawan sa La Union, Jones, Isabela, Lemery, Batangas, Rojas Oriental, Mindoro, Balud at Dimasalang sa Masbate, Daraga, Albay kung saan tatakbusan ng alkalde si Ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe na pinaslang nitong nakaraang buwan. Kasama rin sa tinukoy na hotspots ang Pagadian City sa Zamboanga del Sur, Cagayan de Oro City sa Misamis Oriental, Haji Muhammad Ajul, Lantawan at Tipo-Tipo sa Basilan, Marawi City at Sultan Dumalundong sa Lanao del Sur, at ang mga bayan ng Mama Sapano, Sharif Agwak, Sharif Saidona Mustafa at Dado Unsay, Maguindanao.
Itinuturing na election hotspots ang isang lugar kapag may matinding labanan sa politika, may mga private armed group at dati nang may nangyaring karahasan na maiugnay sa halalan. Ayon kay PNP Chief Police Director General Oscar Albayalde, 7 pa lamang sa mga nasa listahan ang validated. Pero magpapadala na sila ng dagdag na pulis sa naturang mga lugar. We'll just have to consolidate our troops, particularly yung or redeploy our personnel, particularly coming from the police regional mobile groups natin. Samantala, sa Cotabato naman, isang batalyon pa ng mga pulis ang ipapadala upang magbantay sa seguridad sa parating na halalan. In Mindanao, we have sent additional of 1 battalion. Maliban pa ito doon sa mga batalyon na nandoon na. That's for the plebiscite alone. We deployed 1 more battalion in Cotabato. Magkakaroon kami ng send-off on January 18. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. at 39 na araw o mahigit 9 na taon na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Patay ang isang notorious drug suspect sa Biñan, Laguna matapos umanong manlaban sa mga otoridad na nagsagawa ng buy-bust operation kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Dead on arrival sa Biñan Hospital ang drug suspect na si Limuel Inopre matapos magtamo ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon kay Biñan City Police Chief Superintendent Danilo Mendoza, nanlaban umano ang suspect sa mga pulis na nagsagawa ng buy-bust operation sa Sitio Lawa, Barangay Canlalay, Biñan, Laguna kaninang alas 3 ng madaling araw. Tumagal ang 3 minuto ang palitan ng putok sa pagitan ng mga pulis at suspect. Meron na siyang intelligence report na indeed, ito yung nagtutulak talaga, po. So, notorious siya sa lugar na yan, yung Barangay Canlalay at nearby barangay. Biglang bumunot ng baril at magpaputok. Buti dito naman yung mga pulis natin. Nakuha sa suspect ang 10 pakete ng hinihinalang shabu at kalibre 38 na baril. Sa tala ng Biñan Police, mahigit 100 buy-bust operations na ang kanilang isinagawa sa lugar simula noong 2018 at mahigit 200 ng drug suspects ang kanilang naaresto. Noted naman talaga yung lugar na problematic talaga. Since before, yan yung pinaka-source, yan yung pinaka-talamak, at dyan pinakamaraming nahuli po tayo. Ipinagmalaki naman ng Biñan Police na malaki na ang ipinagkaiba ng lugar ngayon simula noong nakaraang taon dahil sa sunod-sunod na police operation. Sherwin Kulubong, UNTV, News and Rescue, Laguna. Mahigit 50 bahay ang tinupok ng apoy sa sunog na sumiklab sa Ubando, Bulacan kagabi. Ito ang balita ni Nestor Torres. Umakyat sa general alarm ang sunog sa Barangay Paliwas, Ubando, Bulacan. Matapos lamunin ng apoy ang mahigit 50 mga bahay pasado alas 9 kagabi. Nasa mahigit 100 pamilyang informal settlers ang apektado at karamihan dito ay walang naisalbang mga gamit dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Ayon kay Provincial Fire Marshal, isang naiwang kandila sa bahay ng isang matanda ang pinagmula ng apoy. Ayon po dun sa report natin, ang sanhi po ng sunog ay sanhi po na naiwanan yung kandila na walang tao doon sa bahay. Ay naman sa mga residente, mabilis ang pagkalat ng apoy dahil dikit-dikit ito at yari sa light materials. Halos lahat din ay wala ring mga naisalbang gamit. Ang mahalaga ay nailigtas nila ang kanilang mga mahal sa buhay. May TV po ako, may dryer ako. Tapos po yung pong mga damit po namin. Wala po kami naisalba kahit isa. Ito lang po. Buti po yung bata nakalabas kasi pinatutulog ko doon yung bata iniiwanan ko mag-isa. For 15 years kami po nakatira dyan. Gusto po namin na makahingi ng tulong kahit sa mga kumot po.
Saka mga banig. Nakakahiga na po kami. Abang ginigising ko po yung mag-ina ko, nakarinig po ako ng may sumisigaw na nasusunog pong bahay. Kaya po ginawa ko, inuna ko pong ilabas yung mag-ina ko po. Tapos yung pagkalabas na po, doon na po ako tumulong magpatay na apoy. Hanggang sa lumaki na po, hindi na po namin kayang patayin. Sa tala ng BFP, tinatayang aabot sa mahigit 500,000 piso ang naging pinsala. Dagdag pa rito, walang napaulat na isinugod sa pagamutan dahil sa nasabing sunog. Sa ngayon, iniimbestigahan pa rin ng BFP ang may-ari ng bahay ng pinagmulan ng sunog. Pero sa tingin po natin, hindi po yan bababa sa mga 500,000. More or less po yan. Itong mga ganitong senaryo talagang napakahirap po na magkakadikit-dikit yung mga bahay. Kaya dapat po lagi tayong magbantay. Sa ngayon, nasa Municipal Evacuation Center ang mga nasunugan. Humihingi sila ng tulong na mabigyan sana sila ng bahay na matutuluyan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Maayong gabi. Narito na ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Inaasahang magpapatupad ng water rationing sa Zamboanga City sa katapusan nitong buwan kapag umabot sa critical level ang supply ng tubig sa lugar. Ito ang balita ni Dante Amento. Continua trabaja el supply del agua na diversion dam del Zamboanga City Water District. Estaba con el normal nivel de 74.20 meters, ahora talyaya lang na 74.6 meters. Taman linga sa El Water District, sinuway pa siyempre aguacero del Magabinidero Dia, el abahapaste na critical nivel. Na tiempo ay susideste, ay fersa sigun sila mingwa el supply con el magkonsumidores, iman implementar el water rationing este fin de enero. Acerca con el abajada del supply del agua ta entrana de ila treatment plant, y abaja también a 16,000 cubic meters el de ila producción cada día. Estaba de antes 50,000 cubic meters, presentamente 34,000 cubic meters ya lang el producción. So we are having a deficit or decrease in production. That's why what we are doing now, we are augmenting the production from the water treatment plant in Pasunangka. En koneksyon de este, ya crea Task Force El Niño El Water District para encabeza busca solución con el mga posible problema este tiempo de sol. El coordina también el Task Force na City Disaster Unit si puede usar el de ila water tanks, lleva agua na magalejos lugar. El apelo del gobierno local, mantipid y usa en buenamente el agua. This is something that is very serious that the city government is asking everyone's support. We are expected to have another dry spell this coming February onwards. El último ya implementar el water rationing na ciudad del 2016 por causa con el Niño. Dante Amento, ONTV, Noticias de Rescate, Ciudad de Zamboanga. Umabot na sa mahigit 800 armas ang kusang isinuko ng managmamay-ari nito sa Batangas PNP. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Mas pinigting pa ng Batangas Police ang kanilang kampanya kontra loose firearms sa pamamagitan ng Balik Armas Program. Sa pamamagitan nito, maaring isuko pansamantala sa PNP ang anumang armas na expired o wala pang lisensya habang nag-aayos pa ng kanilang dokumento ang mga may-ari nito. Ayon sa PNP, mga loose firearms ang kadalasang ginagamit sa iba't ibang krimen sa bansa. Sa tala ng Batangas PNP, mahigit 800 mga baril ang isinuko sa ilalim ng programa noong isang taon kung saan isinagawa ang barangay elections. Last barangay election last year ay marami nag-surrender. Even mga kandidato nating kapitan ng mga barangay kagawad ay nag-surrender na kanilang mga baril. Tumaas yung number of surrendered firearms natin during that barangay election period. So we expect na sana mas maging cooperative ang ating mamayan, mahimikan nitong darating na eleksyon. Hinihikayat ang PNP ang mga nag-iingat ng mga loose firearm na isuko na nila ito sa pulisya, lalo na't ipinatutupad na ang COMELEC gun ban. Yung mga walang papel o mga expired ang mga lisensya ay isurrender natin sa mga istasyon ng pulisya for safekeeping para maiwasan na rin makuha ng di kanais-nais ng mga personal. Noong nakaraang barangay at SK elections, nakapagtala ang PNP Calabarzon ng 8 election-related incidents. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Batangas.
Lumagda sa isang peace covenant ang mga kandidato sa 2019 midterm election sa Nueva Ecija. Ito ay upang ipakita ang kanilang pakikiisa sa pagsusulong ng mapayapang halalan sa Mayo. Ito ang balita ni Danny Munar. Umabot sa 157 na kandidato sa iba't ibang posisyon sa Nueva Ecija ang nakiisa sa peace covenant signing ngayong araw. Layo nito na magkaroon ng payapa at maayos na halalan sa Mayo. Kasabay nito ay muling ipinaalala ng Commission on Elections at Philippine National Police ang mga panuntunan na nakapaloob sa election code. Naganap ngayon nakita ko kung gaano ka-active at willing ang mga kandidato ng probinsya ng Nueva Ecija na tumulong sa COMELEC at sa PNP natin na maging maayos ang 2019 elections. Pumiling din ako ng gawing COMELEC control ng Nueva Ecija because at that time I feel na hindi dapat magkaroon ng abuso. Nakampi ko man o hindi. Samantala, sinimulan na rin ng PNP ang pagpapatupad ng checkpoint sa mga lansangan kung saan mahigit 2,000 PNP personnel ang nakadeploy na sa buong lalawigan. Ayon sa PNP, 2 shooting incident ang kanilang naitala habang nagsasagawa ng checkpoint operations sa bayan ng Gapan at San Antonio. Napatay sa insidente ang 2 individual na nagtangkang tumakas sa checkpoint at nanlaban. Bunsod neto, mahigpit na pinaalalahanan ng PNP ang lahat na maging mahinahon, sumunod at igalang ang mga pulis na nagsasagawa ng pagsusuri. Hinihimok po natin sila, gagawin sila madadaan sa ating checkpoint, ay maaari po lamang magbigay galang sa ating nagsasagawa ng checkpoint. Ba rin ang kanilang mga helmet, sumunod sa mga i-require sa kanila ng ating kapulisan tulad ng mga ORCR, mga lisensya. Sa kasalukuyan ay inasikaso na ng PNP ang mga listahan ng mga lugar na may mainit na labanan, subalit tiniyak naman ng PNP na sa ngayon ay walang hotspot. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. At yan ang ating mga balitang from D. Ako si Deb Reveral. Mayong gabi. 3 German skiers have been killed in an avalanche in Austria and a 4th still missing, a police said on Sunday as snowfall set in again in the northern Alps. Stephanie C. reports. 3 German skiers were found dead overnight and a 4th is missing after they were swept away in an avalanche near the Austrian ski resort of Lech am Arlberg, police said on Sunday. The group of 4 had been using touring skis, which enable skiers to climb as well as ski down slopes and explore off-piste. Nach unseren aktuellen Informationen ist diese Vierer-Skigruppe From what we know at this point, this group of 4 skiers entered the block skiing trail and they were all 4 hit by an avalanche and buried. As said, we are still looking for the 4th person. The other 3 were not alive anymore. Wie gesagt, nach der 4. Person wird noch gesucht. Die anderen 3 Personen wurden leider nicht mehr lebend geborgen. The 3 dead men from the Upper Swabia area of southwestern Germany were found at around 11 p.m. after one of their wives declared them missing. They were aged 57, 36, and 32. The 4th person, who was 28 and also from southern Germany, was still missing. Hermann Furcher, the leader of the mountain rescue team, said they had to stop the search as the weather conditions had made it too dangerous, but hoped they would be able to go on Wednesday. Das Risiko wäre im Moment viel zu hoch für die Helfer. Wir haben auch deshalb The risks for the rescue teams would be too high right now. Yesterday evening, we decided to cancel the search because it had become too dangerous. We know how the weather will develop, so we can probably initiate the search again on Wednesday. Vermutlich kann eine Suche oder über eine Suche nachgedacht werden ab Mittwoch. Heavy snow has hit the Austrian Alps in the past week, raising avalanche warning levels and cutting off local roads. The warning level in the area above 2,000 meters on Saturday was 3 on a scale that goes up to 5. Stephanie C., UNTV News and Rescue. 21 people were killed after a coal mine collapsed in China. Meanwhile, the death toll in the Paris bakery blast last Saturday rises to 4. Details in this report.
A coal mine roof collapse in northwest China's Shaanxi province killed 21 miners on Saturday. The accident is the deadliest reported so far this year in China's coal industry, known for its poor safety record. The accident occurred at Baiji Mining Company's Lijiagu mine in the city of Shenmu at around 4:30 p.m. on Saturday when 87 people were underground. 66 miners were rescued, but 21 were trapped underground. The body of a woman who was reported missing was found on Sunday as rescue operations continued 1 day after a gas explosion blew up a building in central Paris. The death of the 28-year-old woman brought the death toll to 4. 2 firefighters and a Spanish tourist were also confirmed dead on Saturday. The explosion site remained closed on Sunday, with more than 30 firefighters still carrying out rescue operations to search for possible victims and also cooperate with structural engineers to evaluate the safety of adjacent buildings. A total of 12 residential buildings within 100 meters of the explosion site remain closed for safety reasons. The veteran mayor of the Polish city of Gdansk, Paweł Adamowicz, was stabbed on Sunday evening by a man who burst onto an open-air stage at a national charity event. Adamowicz was attending the finale of an annual Great Orchestra in which volunteers collect millions of euros for medical equipment for hospitals. A witness said a man with a knife walked onto the stage and attacked Adamowicz before he was restrained by the security guards. Hospital staff said Adamowicz's condition was very serious. Adamowicz has been mayor of Gdansk since 1998. A Chinese musician and inventor has developed musical instruments from everyday objects. Asher Kadapan Jr. has the story. A musician living in Dongying City in East China's Shandong province is unlike any other because he has the skill to turn everyday objects like food, furniture, and lights into musical instruments. Talented inventor and musician Shi Qichao's mind knows no bounds when it comes to creating his unique musical masterpieces. One such was a bike that he attached 9 bells onto and was able to play jingle bells on. He said he named the set of bells Pai Ling or chime since it resembles an ancient Chinese musical instrument consisting of a set of bronze bells called Bianzong. According to Shi, the idea for the bike came to him when he accidentally rang a pair of bicycle bells and found them to be really melodious. He then wondered if he could actually make music out of the bells. Although most would have stopped with just the bells, Shi took it a couple of steps further by turning the handlebar into a xiao, or a vertical bamboo flute, and the rear seat into a more traditional flute. I've made musical instruments from vegetables such as potatoes, cucumbers, radishes, wax gourds, and lotus roots, as well as from furniture and home appliances such as lights, lamps, and sockets. I've even used alcohol, sesame oil, and soy sauce bottles. However, the processes of making these peculiar music instruments are not easy. She said he has to stay up several nights and carry out accurate calculations with many attempts just to make one musical instrument. He also added that silence is absolutely necessary because even a slight buzzing sound may interfere with him adjusting the keys. Although it's only a hobby for now, she said it brings him much joy and he hopes that one day he'll be able to spread that to others. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Ipinakilala na ang huling 2 Wishcoveries na pasok sa top 4 ng Camp Boy Christopher ng Wishcovery Season 2, The Singer and the Song. Ito ang balita ni Leslie Lombowen. Napunan na ang natitirang 2 slots ng 4 na pambato ng Camp Boy Christopher para sa semi-finals ng Wishcovery Season 2, The Singer and the Song. Pinuri ni Wishcoverer Composer Boy ang rendition ni na Ivy Arroyo at Meryl Abella ng Wag na Wag Mong Sasabihin. Wag na wag mong
naglaban sa isang duet performance sina Ira Andrade at John Rex Palmes. Mabigat sa loob ni Boy ang mamili, ngunit ang kanyang tinanggap sa kanyang kampo ay sina Ivy at Ira. Hindi ko na-expect na umabot ako ganitong kalayo po. I'm super excited. Thank you po. Sobrang thankful po ako na nakuha po ako ni Sir Boy and marami po talaga akong natutunan. Tutuusin, ayoko itong magtanggal sa kanila, ayoko mag-alis. Dahil ang hirap talaga mamili. Alam mong yung boses nila ay may mararating para sa kanilang mga pangarap. Ngayon ay maghahanda naman ang mga kampo para sa semifinals na magsisimula sa January 21. Leslie Lombohan, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.